Darin Yap sinopla ng MTRCB sa kanyang pahayag at Itbulaga gumawa na naman po ng panibagong kasaysayan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Huwebes, January 30. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share na din po mga kaparokya at kung maaari ay huwag nyo pong skip ang ads na lumalabas po sa video ko. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga parokya, sinagot ng pamunuan ng MTRCB ang naging post sa official Facebook account ng controversial director ng Pepsi Paloma movie na si Direk Daryl Yap. Ayon kasi dito ay kasalukuyang nire-review daw di umano ng MTRCB ang nasabing pelikula. So basahin natin ang post ni Direk Daryl Yap sa kanyang official Facebook page. Nagpasalamat na po ako sa husgado for protecting my rights of artistic expression and the public rights to the truth. The teaser is just a micro part of the movie. I've been allowed to release the whole movie. For that, I am deeply humbled and profoundly blessed. Our film is now being reviewed by MTRCB. So, kaugnay sa naging post ng direktor ay sinagot ito ng MTRCB Chief Legal Affairs Division na si Attorney Ana Farina Mindalano na hindi daw tinanggap or let's say hindi pa nire-review ang nasabing movie na sinumite ng distributor nito na Pinoy Flix Film kung saan naka-address sa pangalang Jose R. Olinares, presidente ng nasabing production firm. Ayon dito, i-review lang nila ito kung makapagsumiti ang kampo ni Direk Daryl Yap ng mga nire-request nila tulad ng Certificate of No Pending Criminal, Civil, and Administrative Case or filed under the jurisdiction of Regional Trial Court, Department of Justice, and Office of the Prosecutor. Yan ay direktiba or batas under Presidential Decree number 1986. So meaning na ayon po pala sa batas ang paghingi ng requirements ng nasabing ahensya. Well, alam naman natin na may kinakaharap na kaso ang nasabing pelikula dahil sa 26 second teaser video nito kung saan tila pinaratangan nito si Bossing Vic Soto na in-RAPE ang late sexy star na si Pepsi Paloma. Kaya bago ito ma-review ng ahensya ay kailangan nitong magsumite ng hinihingi ng MTRCB. Kumbaga, i-review naman siya, nga lang ay kailangan mag-submit ng mga dokumentong kinakailangan. Baka isipin ng iba pinupolitika si Daryl Yap dahil ang chairwoman nito ay si Miss Lala Soto na pamangkin ni Bossing Vic Soto. Hindi po mga kaparokya, kahit hindi po si Lala Soto ang head or maging chairwoman nito ay nasa batas po yan as long as may pending case or filed ang pelikula. Kailangan magsumiti ng mga dokumentong kinakailangan. Tsaka 30 board members meron ang ahensya. Magdi-decide lang po si Miss Lala Soto if tie ang naging botohan. Kumbaga tiebreaker po si Miss Lala Soto and for sure mag-e-inhibit po ang nasabing chairwoman dyan dahil nasasangkot po ang kanyang pamilya. Pero again, nasa batas yan. No one can above the law. Kaya dapat sumunod kahit may backer pa sa likod ni Direk Daryl Yap. Kailangan sumunod sa batas nito. Tsaka ang pagkakamaling ito ay hindi ginawa ng kahit sino, kundi ang gumawa ng teaser video na nakapanira po ng pagkatao, partikular nga po ni Bossing Vic Soto. What I mean is, para makapagpa-hype ka ng manonood, kailangan mong gumawa ng teaser na ikasisira ng buhay ng isang personalidad. Lalo na't sa umpisa pa lang, alam mo pala na walang katotohanan ito. So yan ang consequences na ginawa ni Direk Daryl Yap. Sana kung sa umpisa pa lang gumawa na siya ng tama, wala na sana siyang magiging problema. Wala naman sanang masama sa paggawa ng ganyang movie. Kahit si Bossing Vic Soto ay hindi naman siguro aalma dahil alam niya sa sarili niya na malinis ang kanyang konsensya. Kumbaga, kung hindi binanggit si Bossing Vic Soto, tingin ko naman ay papatok to kasi curious yung mga tao sa buhay ni Pepsi Paloma dahil urban legend po yan mga kaparokya. Of course, involved po dyan ang Tito Vic and Joey. Kaya tingin ko ay panonoorin po talaga ito ng mga tao. Nga lang sa ginawa ni Direk Daryl Yap, siya rin po mismo ang sumira sa kanyang pelikulang ginawa. Samantala, gumawa na naman po ng panibagong record online ang Itbulaga.
Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil nalagpasan na naman ito ang pinakamataas na view sa kanilang main YouTube channel under Eat Bulaga TVJ. Nakamakailan ay nakakuha ng pinakamataas na views na 126,000. At kahapon nga pong episode ay umabot po ng 129,000 views. Ito na po ang pinakamataas na views ng nasabing YouTube channel ng Eat Bulaga after mag-pilot ito sa TV5 noong July 1, 2023. So talagang patuloy na umaalagwa ang nasabing YouTube channel ng Eat Bulaga dahil hindi bumababa ang views nito sa 100,000. No doubt mga kaparokya kasi magaganda ang mga segment nito at kahit sa last segment nito na The Clones ay hindi bumababa sa 100,000 ang views na nakukuha po nito. So patunay lang na solid ang viewers ng longest running noontime show sa bansa, ang Eat Bulaga. So again, hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Please don't skip the ads of my video. At paki-like and share nyo na rin po mga kaparokya. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.